Isang magandang araw sa inyo, kabayan. Nandito yun sa Tondo. Ito po yung lugar ng Baseco, na kung saan ay magkakaroon po tayo rito ng isang massive cleanup drive. Ito po yung isang programa ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Kaya po talaga yung successor. Kita nyo, talagang bayani ang ginagawa rito. Kailangan po rito talagang totally volunteerism. Sir, ano po masabi nyo sa cleanup drive natin ngayon? Okay po, nakakatulong po tayo sa natin, environment ng kailangan malinis po talaga. Tsaka mas maganda to kasi yung kalikasan po natin na dininis po natin. So talagang hindi natin susukuan to, di ba? Hindi po, hanggat di po nalilinis. Kasama po natin yung mga Manila City Daily. Ayan, so mensahe po para sa ating mga kababayan, sir. Sana po itapon natin ng maayos yung mga basura natin para hindi po tayo maging ganito Tsaka sana po matuto tayong madisiplina para po hindi na po tayo mantong sa mga ganitong sitwasyon. Ayan. So, thank you so much, sir. Sa anong school po kayo, sir? Philippine College of Criminology. Ayan. So, mabuhay ang mga estudyante ng vloggers. Yan. Thank you po, sir. Thank you po. Sir. Sir, magandang umaga po, sir. Magandang lalaki pa kayo sa umaga. Ayan. Sir, ano po masabi natin sa cleanup drive natin yan, sir? Una, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat yung inilabas niyang memorandum circular. Ito yung kapatid, kaduktong ng mga memorandum circular na inilabas din ng ating Secretary Ben Harabalos na merong talagang yung cleanup day every Saturday, yung 42,000 barangay ay naglilinis na po yan. Pero ngayon, ang kaibahan ngayon dahil Pangulo na ang nag-utos ay kailangan hindi lang every Saturday. Dapat ang utos ng ating Secretary Benhar ay daily na at talagang i-educate ang tao, i-reform ang tao, baguhin yung mindset ng tao na huwag palakasan na may naglilinis sa kanilang harapan. Dapat tapat ko, linis ko, bahay ko, sinisegregate ko. Yan po ang gusto ng ating Secretary. At pinamomonitor po niya sa akin yan sapagkat bilang Undersecretary for Barangay Affairs, yan po ang aking mandate. Kaya po ako dahil 35 years ako sa barangay, alam ko ang paraan, alam ko ang sistema kung paano paandarin, patakbuhin ng barangay, alam ko rin kung paano ito ay ipatupad at nagawa ko sa barangay ko lahat yan. Kaya ito ang isi-share ko sa lahat ng barangay nationwide sapagkat talagang napakahalaga at timing ang ginawa ng ating mahal na Pangulo sapagkat kailangan talaga marinig din ng taong bayan ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang doon sa kalinisan. Kadugtong po nito ay para solusyon sa kahirapan, kagutuman, kalusugan, kalikasan at yung climate change at global warming. Ito po, sinimpunan lang sa kalinisan. Pero ang kasunod nito yung mga pagtatanim, binanggit ng Pangulo yan. Kaya dapat magsama-sama ang lahat ng mga barangay, magsama-sama ang lahat ng sektor, magsama-sama ang lahat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sapagkat kailangan po ngayon ang pagkakaisa nating lahat. Kasi kung hindi po ngayon, kailan pa? Tandaan po natin, 31 million na nagtiwala sa ating mahal na Pangulo. So lahat po lang ng 31 million na yan, sumunod tayo doon sa gusto ng Pangulo. Palagay ko nakatulong ka pa sa iyong lugar, sa community, sa ating bansa, sapagkat ang talagang nakapagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema ng bansa ay ang 42,000 barangay. Yung barangay ay may structure na talagang iba ang mga tao dyan. Talagang iyan ay hubog sa paglilingkod. Sila yung first responder, frontliner, pero underpaid, overwork ang mga barangay. Lahat ng ahensya ng gobyerno dumadaan dyan para i-implement ang kanilang mga programa. So, ganyan po kahirap ang mga barangay. Pero, dahil ito ay utos ng ating Pangulo, at ito naman talaga ang responsibilidad ng ating mga barangay, kailangan lang nila itong maisagawa, isapuso, at nang ito po ay magtagumpay. Sir, tanong pa lang po, lahat po ng administrasyon na dumaan, nagkaroon po sila ng clean-up drive dito at hindi na rin po bilang. Ilang porsyento po na mapapanatili natin at mamiminti na yung kalinisan dito sa Baseco dahil nga parati natin nakikita ganito ang Baseco. Alam nyo itong Baseco, ako sinisiguro ko
Dahil ang instruction po na Secretary Abalos, siguruhin mo, Chito, na yung coordination mo sa iba't ibang agency, lalong-lalo na sa Manila, sa MMDA, sa Kapulisan, at siyempre sa Barangay Captain, na dapat may composite team po kami binubuo na rito at pag-uusapan namin para sila yung maging in charge dito. Lahat ng hindi kaya ng barangay, nandyan si MMDA. Hindi nang kaya ng dalawa, nandyan si Manila, ang ating city government. Ang hindi kaya, ang pulis nandyan. So yung mga pasaway, yung mga walang disiplina, pag nagtulong-tulong yung 5 ahensya, palagay ko walang imposible. Kaya po dito, kailangan lang ay i-motivate natin ang mga tao, ipaalam natin na ngayon seryoso po ang DILG na i-monitor, ipa-implement sapagkat ayaw ding mapahiya ni Secretary Abalos sa ating mahal na Pangulo. Kaya nga, unti-unti, hindi po biglaan itong Baseco ay babaguhin natin ang muka sa utos ng ating Secretary at ng ating Pangulo. Hindi mangyayari na rito yung ilang dekada na ang problema rito ay patong-patong sapin-sapin. Mula sa peace and order, kalinisan, kaayusan, yan po unti-unti ipa-implement po ng ating Secretary Benhar Abalos. Makakaasa kayo na ako naman ay nakatutok, nakapokus po rito para magtagumpay ang napakagandang programa na ito. Sir, mensahe po para po sa ating mga mamamayan. Ang mensahe lang po, simple lang. Sabi ko nga, kung tayo lang pairalin natin yung disiplina, nakamukha nung araw, nakita po ninyo kung gaano kaganda ang Metro Manila, kung gaano kaayos. Disiplina lang, ang number 1 na susi. Pangalawa, yung nag-i-implement, disiplina din. Pangatlo, kailangan organisado ang lahat ng barangay na sila mismo ginagawa nila sa sarili nila. Bago nila iutos, dapat ipakita nila na ginagawa nila sa sarili nila yung gusto ng Pangulo. Baka mamaya utos ka ng utos, yung bakuran mo, napakarumi. So dapat ganun po ang paraan na ginagawa ko dyan. Unahin ko, barangay council, lahat ng empleyado, tayo magpapa-implement pero siguruhin nyo lahat kayo sumusunod muna sa batas bago natin pasunurin sa batas ang mga mamamayan. At pag nakita ng mamamayan na ikaw mismo malinis ang barangay, malinis ang empleyado ng barangay, walang dahilan para hindi mo mapasunod ang mga taong bayan sapagkat ang gusto rin naman nila ay kaayusan. Kailangan lang sama-sama, kailangan lang gaya-gaya para ito po ay magtagumpay. Yes. Sir, thank you so much po, sir. Salamat. At mabuhay po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Yes. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo. Mabuhay ang DILG. Yes. Undersecretary, sir. Sorry po. Pangalan po nila, sir, para sa ating mga kababayan. Ako po si Yusek Felicito Chito Balmusina, Undersecretary for Barangay Affairs. 35 years na nanungkulan sa barangay. 1997 up to 1992, kagawad ako. Wow. 1992 up to 2010. At 2007 ay punong barangay. 2007 to 2010 administrator. 2010 up to 2022, tayo po ay pinili ni Secretary Abalos. Ako po ay hindi nag-apply. Yes. Pero kinuha po akong pilit ni Secretary, kaya ako po ngayon ay nandito para ipakita ko kay Secretary, kay Pangulong Marcos na hindi sila nagkamali sa pagpili dito sa aking posisyon. Kaya lahat naman ng naging karanasan ko ay gagamitin ko sapagkat nagawa ko na lahat ng mga problema na yan sa loob ng 35 years at isishare ko na lang sa bawat barangay. Yes. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po, Yusek. Yes, sir. Salamat po. So, grabe, no? Nakita natin yung puso. Inanyayaan ko kayo doon. Sino na nakarating doon lahat sa Spirit. Kaya nga, nakita Sir, nyo. saludo kami sa puso mo, sir. Nakita nyo ako, puso ang umihiral. Yung Green Revolution, nakita nyo. Grabe. Kasama lang tayo, actually ito i-promote nyo lang talaga yung pagtatanim. Tingnan nyo. Yes, sir. Kung ikaw may tanim na papaya, hindi lang papaya ang kakainin mo bilang gulay, may prutas ka pa. Kung ikaw ay nagtanim ng langka, may gulay ka na, may prutas ka pa. Kung ikaw ay may sampalok, kung ikaw ay may kamuting baging, yung talbos, ulam. Yung laman, pwedeng sahog sa ulam, pwedeng sahog sa kanin, pwede ring minatamis. So napakarami natin mga prutas na kung pwedeng magamit. Hando na natin solusyon eh. Ginagawa natin sa tingin yan. Diba? So ito 28 years ko nang ginagawa. Kaya sana mapasunod natin. Kayong mga vlogger, ang ma-educate lang natin na talagang ipakita
ang solusyon sa kagutuman, kahirapan, kalusugan, kalikasan, lahat nasa kamay ng tao eh. Lalo-lalo na yung mga barangay na pwede mo itanim yung 8. Pag naitanim mo yung 8 na yon, di ba, gulayan, fruit bearing, niyog, yung hardwood, at saka meron kang palaisdaan, meron kang herbal. Yung basic, buhay na. Kaya ang problema sa atin, ang kinakain ng mahihirap, tingnan mo yung mga bahay dyan. Ano naka-stock? Noodles. Instant. Puro noodles, kahit sa bundok. Tingnan mo, noodles. Paano ang katwiran ng nanay sa halagang 12 pesos, kaya nang magkasya sa kanilang 6. Kaya tingnan mo, sakit lahat. Kidney. Kasi nga walang kumakain, walang nagtatanim ng gulay. Samantalang ito, sa totoo lang, taniman mo rito ng mga gulay ito. Pitsay, kang. Aba, napakarami, hindi ba? Alam mo, kailangan lang i-educate. Ngayon, kung yan lagi nyo binubugbog sa media na panahon na magtanim kayo, magtanim. Ang solusyon nasa kamay din ng tao eh. Kaya ako, habang nandito ako sa DILG, makakaasa kayo na talagang ito, pupus ko. Gusto ko yung natitirang ilang taong ko na lang dito sa mundo na to. Kayo, mga bata pa eh. Kayo makikinabang lahat dito. Biro mo ako, 71 na ngayong April. So, mabuhay tayo ng 9 years pa. O yung 9 years, at least, ma-share natin. Di ba? Yes, sir. Yun lang. Kawawang bata. Oo, biro mo. Kaya nga ito, ang gagawin namin dito. Pag nalinis ito, sabihin natin 2 weeks. Ako, susunod namin dito, silent lang. Tatanim kami ng pakawan. Basta yan, dapat kasama kayo lahat. Pag nalinis ito, dahil may kopya kayo niyan. Ito, tandaan nyo. Sasabihin ko, Pepe, lahat ng pwedeng taniman ng pakawan dito, ito tataniman natin. Para mamintain natin. Para mawala yung Kasi music, nagkaroon ng umpisa lang. Walang continuation. Ngayon, talagang ako tututukan ko ito. May paalam natin, napakalaking bagay. Kasi ito yung panahon na talagang biro mo, lahat ng bansa puno ng tanim. Lahat ng bansa tayo nagturo. Bakit ngayon? Puro import ang ating sinustri. Samantalang agricultural country tayo. Pumunta ka sa lahat ng highway, walang tapon. Samantalang lahat lang ng highway, punuin mo ng fruit bearing. Niyog. Diba, yun lang. May income ka na. Solusyon pa sa climate change. Diba, solusyon pa sa climate change. Meron pang panandili ang merienda. At saka may income ka pa. Halimbawa, 1,000 na niyog. 1,000 na niyog. Kapitan, meron ka. Ang isang niyog, 50 hanggang 100 ang bunga. So yung 1,000, mamunga na lang ng 60, de 60,000 na niyog. Ibenta mo ng 25 pesos. Malaki meron kang income na 1,500. Ang problema, Yusik, yung may-ari ng lupa eh. May pagkain ka na, may pera ka pa. Ano niyo sir Linalo, di ba? Kung Marcoleta at Yan ang plano rin namin. Talagang Panaskin. Kahit nasa pondo tayo. Sir, malaking bagay yan sir sa agriculture sir, di ba? Kasi nga ito, anong kakayanan pa ng agriculture? Ang tao nila hanggang regional. Sino ngayon ang gagamitin mo? Di barangay pa rin. Ang DTI, ganun din. Ang DNR, ganun din. Ang tao nila hanggang regional level. So talagang alakang inuutosan, puro barangay. Yes. Kaya kailangan yung initiative, yung malasakit, na nakikita na nila ng DID, yun ang mga ibang agency dapat tumulong na din. Hindi yung, wag na yung kanya-kanya. Meron tayong Kasi yung iba, pag hindi niya programa, ayaw ko Yes. mali yun eh. Yun ang talangka mentality yun. Ayon. Ang dapat natin dito, teamwork para sa Pangulo, para sa bansa. Wala nang akin yan, ako yan. Ayoko yung gano'n, nakita niyo ako. Hindi ko sinasabi, akin yan. Hindi, ito para sa bansa, para sa DILG. Ayoko yung gano'n na tao na common project niya. Ay, huwag natin gawin yan. Kaya Pedro yan. Di ba, yun ang talangka mentality para sa akin yun. Sinimulan ni ganitong maganda. Dahil ginawa niya yung maganda, kahit maganda, ayaw niya. Hindi niya susundan. Tama? Totoo. Dapat lahat ng maganda ituloy. Tama. Dapat baguhin na yung ganong klase ng Ano mentality. po yung sinabi ni Six na incentive daw bawat barangay? Ang ganito, lahat ng mga mananalo, kasi nga ganito magkakaroon talaga ng monthly validation, daily ang monitoring, at ang awarding noon quarterly. Na lahat ng mapipili, halimbawa 10 bawat city and municipality. So 1,700 cities and municipality, that is 17,000 ang mananalo quarterly.
So yun, para magkaroon ng incentive sila at magkaroon ng, alam mo na, iba yung competition, di ba? Alam nga naman puro kulelat. At yung puro kulelat, bibigyan ko rin ng award. Kalabasa. Ito naman ang sa'yo, dahil hindi ka nag-i-improve. Halika. Ito, saka mag-report ka sa opisina ko. Para i-train kita, i-seminar kita, bakit hindi mo nagagawa yung nagagawa nila. Di ba? Yes. O, ganun ang ating gagawin. Kung hindi ayaw mo magbago, Kalabasa Award ang di ba? Tama? Tama, tama. Ganun lang. Maganda yata dito yung Mat Garden. Oo, gagawin natin ito. Oo, gagawin yan. Yan ang plano natin. Makakatanggap ng kalabasa yung kilala ko. Kaya nga, ito, gagawin natin ito lahat. Sarap pang buting yan, pag may tubig yan. Oo, pagka, balik tayo rito, pagka naayos to. Yes, sir. Ha? Mabuhay ang bagong Pilipinas, sir. Mabuhay. Mabuhay. Salamat sa inyo. Baka pwede daw Pa-picture. Picture tayo, sige. Thank you, sir. Marker tayo para sa bagong Opo, Pilipinas. bagong Pilipinas. Yusek Balmosina. Thank you so much. Dito naman tayo kay Asek Bet De Leon. Picture na tayo kay ma'am. Hi, ma'am. Happy New Year po. Direktor, ang sinabi ko, pagkalinis dito, ang commitment natin, babalik tayo rito kahit silent lang, tataniman natin lahat ng bakawan ito sa kagulayan. Yes. Saka pala nakatuka. Tataniman natin ito sa bakawan at saka gulayan dito maglalagay tayo. Kami maglilinis. Ayan, maganda yan ma'am kasi iwas cancer tayo. Puro tayo gulay ngayon. So, yun nga, no, kabayan, ang ganap natin ngayon. Ang Pinot Drive. Yung bago kami mag-tree planting nung birthday ng Pangulo, halos 2 linggo silang nagtrabaho dyan. Yung mga anong yan, ang galing nung si Sir Alvin. Wala silang hinto ng paglilinis dito. Kaya kami nakapagtanim. Ayun o, ang lalaki na ng mga tanim namin. Nasimulan na yan nung last, di ba, ma'am? Yung sa mapakawan mo. Yun yung una doon eh. Opo. Pero nung September, last year yon. Ay hindi, nung 22, 23, dito kami nag-tree planting. Malinis na yan eh. Hirap na hirap yung mga taga-DNR. Wala talagang. So, hindi natin susukuan, ma'am, ha? No, hindi natin Hindi susukuan pwede yan. susukuan Kailangan kasi ito yung pilot voluntarism area. pala yan. Wala, susukan na yan. Oo. Walang hinto. Yan po, no? Tambak-tambak na basura ang nakita rito. So, once again, maraming salamat po. Romeo Talk TV, tapos puso po nagpapasalamat po sa inyo, and sa FB Live natin, Romeo Gile, YouTube channel, and FB page, same name, Romeo Talk TV. Thank you so much, hanggang sa muli, bye. See you again.